For joining us. Ay, magandang gabi Pilipinas at magandang gabi sa inyong tatlo. Good evening po. Sec, una po sa lahat, ano po yung masasabi ninyo dito sa naging desisyon ng ICC tungkol sa jurisdiction nila sa kaso po ni FPRRD? Well, unang-una nakakalungkot, no? Kasi sa tingin ko, mali talaga itong desisyon nito. At pangalawa, nakakagalit, no? Kasi itong desisyon Alright mga kababayan, ito po, News That Matters again. Nagbabalik po tayo dito. Ating panonoorin itong pahayag dito kay Attorney Harry Roque, na dating presidential spokesperson ni Tatay Digong. Itong interview dito ay pag-uusapan nila yung ICC na desidido na raw na tutuluyan itong si former President Rodrigo Duterte. Atin na hoong panonoorin to mga kababayan. Pero bago ho yan, wag ho muna natin kalimutan i-share, like, subscribe itong mga videos na to at nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Eto na po tayo mga kababayan. Ito ay lumalabag sa soberenya ng bansang Pilipinas. Kasi malinaw naman na ang jurisdiction ng hukuman ay dahil pumayag tayo panandalian lamang na maging miyembro ng ICC. Pero nagsimula ang proseso, yung pagbibigay ng basbas ng pre-trial chamber para magsimula ang preliminary investigation, 2 taon na nakakalipas matapos tayo magbitiw sa ICC. Nakasaad mismo sa Rome Statute na kinakailangan simulan yung engagement ng korte within 1 year, no? Matapos tayo magbitiw. At ang nangyari nga rito ay 2 years na bago nagsimula yung preliminary investigation. Sa tingin ko po, malinaw na hindi na po pwedeng mag-exercise ng jurisdiction ang ICC dahil yung panahon na sinimula ng preliminary investigation ay hindi na tayo miyembro at dahil nga po rito linalabag ngayon ang soberenya ng ating bansa. Pero second, sinasabi po ninyo 2 years after. Ayan po mga kababayan, na itong mula nung nakidnap po itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi man lang nakipag-coordinate dito itong si BBM Marcos mga kababayan. Kung saan bigla na lang niyang inaresto at wala man lang pakundaway na pasabi na binigyan ng respeto yung karapatan ni dating Pangulong President Rodrigo Duterte, na bigla na lang inaresto at diniretso sa eroplano mga kababayan na dinala dyan sa The Hague. Kaya nga po tingnan mo nyo, hindi naman po tama yun kasi in that time hindi naman pala tayo membro dito sa ICC, kaya hindi po legal yung pagkaka-aresto sa kanya. Alam nyo po mga kababayan, itong administrasyon na to, lahat na lang ng mga kabastusan at kabalbalan na ginawa na nila. Hindi lang kundi dito kay Tatay Digong mga kababayan, kundi sa lahat ng milyon-milyong Pilipinong mga bumoto sa kanya at ganyan ang kanyang mga ginagawa. Wala ho silang respeto sa atin. Tingnan nyo na lang yung garapalang panloloko nila at pagsisinungaling nila. Tama po ba yan, BBM? Alam mo, sa totoo lang, dapat sa'yo magretiro ka na lang. Mag-resign ka na lang. Huwag mo nang tapusin tong taon na to dahil habang nakaupo ka dyan sa pwesto mo, lalo lang lumulugmok ang ating bansa. Lalo lang tayong pinagtatawanan ng mga kapitbahay nating mga bansa dito sa Asia dahil nga sa sinasabi nila, yun nga lang simpleng problema lang na yan, hindi mo pa malutas, Diyos ko. Ang pinakasolusyon lang naman dyan at sasabihin nila, mag-resign na lang kayo. Yan naman ang nangyayari dyan sa iba't ibang bansa. Kung hindi na nila kaya, hindi na nila pinapahirapan yung kanilang sarili. Nagre-resign na lang sila ng kusa para pagbigay respeto dito sa mga taong bayan. Halos kayong lahat, ginagawa nyo lahat ng pagsisinungaling para lang hindi lang kayo makulong dito sa inyong mga ginawang pagnanakaw. Which is, alam nyo naman, may karma din na darating din sa inyo. Kung ayaw nyong mag-resign talaga ng maagaran, bahala na po kayo. Iyan ang desisyon ninyo at pagbabayaran nyo to in the future. Nating kumalas. Pero ang paliwanag naman ng ICC, 2018 pa nila sinimulan yung investigation. So paano po natin pagtutugmain yun? Mali po kasi yung kanilang basa na yung 1-year period, kasama dyan yung tinatawag na preliminary examination. Kung titignan nyo po, ewan ko po kung meron kayong text ng 127.2, Article 127.2 ng ICC Rome Statute, yung pagbibitiw ng isang bansa ay hindi maapektuhan yung mga bagay-bagay na nasa, quote, consideration na
unquote, ng hukuman. Yung preliminary examination, hindi po yan binibigyan ng basbas ng hukuman, yan ay internal na ginagawa lamang ng prosecution. Wala pong pagkakaiba dyan, yan, dun sa sinabi ni Boying Remulla na nung panahon na kinidnap si Tatay Digong, yung Article 59 na requirement na dapat iharap sa judicial organ bago i-extradite sa Hague ay nasunod daw dahil ang DOJ daw ay hukuman. So, ganyan din po ang ating pagpuna sa decision na yan. Yung gawain na internal ng prosecution ay hindi po yan gawain ng hukuman na nababanggit dun sa Article 127, Paragraph 2 ng Rome Statute. Pero dahil po Alright. sa paglabas ng decision nito na ito on jurisdiction, Secretary, ano po yung mga posibleng mangyari? Well, unang-una po, sigurado ako i-a-appeal yan sa appellate chamber. Pero ang malinaw po sa akin, dahil walang dissenting opinion dito sa decision nito ng pre-trial chamber, ay mukhang desidido na ang ICC bilang isang institusyon na tuluyan talaga si Tatay Digong maski wala na silang jurisdiction. Siguro ito ay dahil importante na matuloy ang pagkaliliti si Tatay Digong para yung existence mismo ng korte magpatuloy, no? Dahil sa totoo lang, wala namang ibang kasong dinidinig ang ICC kundi ang kaso lamang ni Tatay Digong. Yun Yes, naman pala, Attorney, mga si Chiqui budol din Verhelto. nun So, pala ang yung mga bayan. natira na lang na pagdedesisyonan po ng ICC ay kung yung, actually based on experts, no, yung tatlong experts na hinahanap po nila, ay kung fit for trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narinig ko sa isang interview si Attorney Cristina Conti, sabi po niya na kung sakaling found to be unfit for trial, no, ay i-check siya every 120 days yung fitness niya for trial. Every 120 days until when po ito, Attorney? Well, obviously, I do not agree with my former student, no, si Attorney Conti. No? Kapag nagkaroon ng desisyon na unfit, tingin ko yan ay magiging permanente. Kasi yung pagiging unfit dahil ikaw ay limot-limot, ay hindi naman po nagagamot na yan. No? It can only worsen rather than improve. So sa tingin ko, pag merong declaration na unfit, tuluyan na po yan. Ang problema po, maski merong definition of unfit, ang issue is pwede bang permanently ma-dismiss ang kaso, no? Kasi ang nakasaad naman sa Rome Statute, pwede lang ma-dismiss yan kung yung unfitness ay nangyari at the commission of the crime. Pero sa tingin ko, wala pong balakid para magkaroon ng outright dismissal dahil nakasaad din sa Rome Statute na pwede naman sila magdesisyon consistent with human rights law and in the interest of justice. Siyempre, kung unfit to stand trial, bakit mo palilitisin? Dapat ma-dismiss na permanently ang kaso. Grabe. Attorney Conti, ano ba yung pinagsasami mo dyan na pati si Rodrigo dito, pati si Tatay Digong lagi mong pinag-iinitan dito sa mga lahat na lang ng mga interview mo na puro negative lang yung na pinapalabas mo dito regarding about our former President Duterte. Yung nga yung pinagsasabi mo na dito na hindi na dating student ka rin pala ni Harry Roque, ba't mo kinokontra dating Presidenteng Rodrigo Duterte? Ano bang ginawa niya sa iyong kasalanan? Ikaw, isa ka ba rin bang tuta na ni BBM kaya tinitira mo siya ng ganyan? Sigurado ako. Isa ka rin bang bayaran dito kay BBM? Binabayaran ka rin ba para batikusin mo lagi ito si Tatay Digong na which is 90 years old na lang siya, na 80 years old na siya, which is dapat na sinusuportahan natin siya. Suporta para sa kanya para makauwi dito sa Pilipinas. At hindi yung mga sinisiraan natin yung dating Pangulo. Kung ikumpara mo nga itong si Tatay Digong dito kay BBM, talagang malayo po. Wala yung mga drug lord na yan, mga takot sila. Tignan mo dito kay BBM, halos lahat na lang ng garapalan yung pagnanakaw, laganap yung drugs. Diyos ko, walang peace of mind sa gabi, yung mga naglabasan yung mga addict. Diyos ko, ano bang klaseng leader to? Mag-resign ka na lang, leader. Na po ang delay dito sa process na ito, Attorney, no, and probably taking its toll on dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kayo po ba sa tingin po ninyo ay baka mas okay na lang na just get on with it na lang? Total si dating Pangulo sabi niya talaga namang haharapin niya ito Well, ang aking concern po dyan, napakatagal po talaga na paglilitis dito sa ICC. Umaabot po yan ng 10 taon. 80 anyos na po si Tatay Digong. Tama po. So realistically, alam naman natin ang law of nature. No? So importante na sa dalang mabilis sa panahon ay ma-dismiss yan. Kaya ako, ang binibigyan ko ng halaga ngayon, yung appeal dito sa desisyon na binabasura nga yung ating motion to dismiss on the basis of lack of jurisdiction. Pero dahil may apela pa, pwede pang mag-appeal, Secretary,
ano yung ibig sabihin, hindi pa siya pwedeng mag-push through? We have to wait for the decision for the appeal. Ganun po ba yun? Well, ang decision po ng pre-trial chamber, may jurisdiction sila. So tuloy-tuloy lang ang kanilang paglilitis, no? Hanggang lumabas ang desisyon ng appellate tribunal na nagsasabi na wala ng jurisdiction at po pwede nang ma-dismiss ang kaso. So, ibig po bang sabihin, pwede na ring magdire-diretso yung pagre-release nila ng arrest warrant doon sa ibang sinasabi nilang possible na involved doon sa case po ni former president? Tama po kayo, no? Inaasahan ko ang mga susunod na hakbang ay yung pag-issue nga ng arrest warrant sa iba pang mga masasakdal. Attorney Harry, meron bang activities kaming i-expect para ma-cover na rin namin sa grupo po ng mga supporters ng dating Pangulo dyan, lalo na after itong mga developments na ito? Well, patuloy po kami, no? May pinaplano po kami, sasabayan po namin yung kilos protesta dyan sa Pilipinas sa 31 na Oktubre. Pero that's without prejudice po sa mas maaga pang pagtitipon dahil dati-rati naman nagkakaroon kami ng mga prayer vigil, no, sa labas ng ICC, at sa tingin ko itong desisyon nito na talaga inaasahan natin ay magiging dahilan para mapauwi na si Tatay Digong dahil na wala namang jurisdiction ng ICC ay sinyales para bumalik tayo sa pagdarasal, no, para sa tamang desisyon ng appellate tribunal. Pero yung panawagan niyo po dun sa November 30, is it a move against the administration or dun sa anti-corruption po? Sabay-sabay na po yan, no? Dahil alam naman natin ang korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni Marcos Jr. at alam din natin na si Marcos Jr. ang nangidnap, no? At nagpadala dito kay Tatay Digong. Alam nyo, masakit doon sa desisyon, parang sinumbatan pa tayo ng ICC na kung walang jurisdiction ang ICC, bakit ang gobyerno nyo nagpadala pa dito kay Tatay Digong? Yan pong napakalaking kasalanan ng Marcos administration. Dahil kung hindi nila kinidnap si Tatay Digong papunta rito sa ICC, posibleng nagkaroon pa ng pag-asa even during the pre-trial chamber yung motion to dismiss, no? Dahil nung unang dininig ito ng ICC, nung ang issue ay dapat ba magtuloy ang preliminary investigation sa appellate tribunal, no? 2 sa 5 judges ang nagsabi na wala kang jurisdiction ang hukuman. Pero dahil sa ginawa ni Marcos, mukhang naging unanimous yung mga maestrado na dahil voluntaryong kinidnap at sinurrender ng Marcos administration si Tatay Digong, kinikilala ng Pilipinas ang jurisdiction ng ICC. Ay nako, BBM, binudul-budul mo na naman kami. Tignan mo tong ginawa mo, talagang matindi talaga tong mga kapalpakan na ginawa mo, tsaka perwisyong ginawa mo dito sa amin. Tignan mo naman, mantakin mo naman na pinakulong mo itong kung sino pa yung presidenteng nagpalibing dito sa tatay mo, wala kang utang na loob. Dapat yung ipakulong mo yung mga congressman na magnanakaw, yung mga nagwaldas ng mga pera ng taong bayan, yung mga hindi matitinong tao. Kung sino pa yung mga matinong tao, yun ang kinasusuklaman mo. Baliktad po yung mga kinakaibigan mo, yung mga niluluklok mo, yung mga magnanakaw na wala namang kwenta, ginagamit ka lang. Kaya magbago ka na, BBM, umayos-ayos ka na, darating na matatapos na itong taon na to. Wala pang nangyayari dito sa ating bansa at puro kahihiyan. Diyos ko po, mahawa ka naman. Isipin mo naman yung tatay mo, tsaka tong si former President Rodrigo Duterte, kung sino pa yung tumulong sa'yo para maging presidente, yung mga kinakalaban mo, baliktad ho yata. O paano yan mga kababayan? Hanggang dito na lang po muna ha. Huwag niyo kalimutan i-share at subscribe tong mga videos na to at nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po. News That Matters. God bless.